Magandang gabi, Pilipinas. Namatay sa Amerika kaninang madaling araw si dating Vice President Salvador Doy Laurel dahil sa komplikasyon ng kanser sa lymph nodes. Ikikremate sa Biyernes ang kanyang mga labi. Mula sa California, USA, may live update tayo mula kay Jing Reyes, patron ng bayan sa Amerika. Corina, mula pa noong Setyembre ay labas-masok na sa Stanford Hospital si dating Vice President Doy Laurel. Pumunta pa siya sa Vancouver noong Agosto para humingi ng pangalawang opinyon ukol nga sa kanyang sakit na lymphoma. Nobyembre at 18 ay pinagdiwang pa ng pamilya ang ika-75 kaarawan ni Laurel. Pero noong Disyembre, nakoma ang dating Vice President ng 21 araw sa Stanford. Nang makarecover nitong Enero ay inihinto na niya ang chemotherapy. Ayon sa kanyang may bahay na si Celia Diaz Laurel, marami namang naayos at tinapos ang kanyang asawa sa mga nalalabi niyang araw. Kahit nang hihina, matinik pa rin daw ang isip ng dating Vice President at alam na rin niya na malapit na ang araw na maiiwan niya sila. Sabi nga ng anak na si Kokoy, isang noble warrior ang kanyang ama na lumaban hanggang sa huling sandali. At kaninang ang 10:32 dito ng umaga sa California ay pumanaw na si dating Vice President Salvador Laurel. Tumanggi pang humarap sa kamera sa ngayon ng pamilya Laurel, Corina, at hindi rin nila pinakunan muna ng litrato ang kanyang katawan. Nakatakdang i-cremate si dating Vice President Laurel Huwebes dito, ayon na rin sa kanyang kagustuhan, Corina. Alright, Jing, so bale, walang paraan para alamin ang tunay na kondisyon ng pamilya Laurel sa ngayon? Kanina ay kapiling natin sila, Corina. Sa katunayan ay tayo ang kauna-unahang miyembro ng media at non-family member na nakakita sa katawan ng dating Vice President na nasa bahay dahil sa kanilang inuupahang tahanan dito sa Atherton, pinawian ng buhay si dating Vice President Laurel. Bagamat nagluluksa ay tanggap na nila ang pagkamatay ni Doy Laurel dahil masaya daw at puno ng musika ang kanyang mga huling araw sa piling ng pamilya niya. Katunayan, kinukwento nila sa akin na halos gabi-gabi ay tumutugtog ang kanyang mga anak at tuwang-tuwa namang nakikinig si dating Vice President Laurel sa pag-awit nila at pagkakaroon ng panahon kasama ng pamilya, Corina. Alright, kailan dadalhin ang kanyang mga labi, itong mga labi ni dating Vice President Laurel para sa state funeral, Jing? Nakatakda silang umalis sa Biyernes dito sa California at darating dyan ang pamilya at ang kanyang mga abo, no? Dahil dito ito i-cremate, ang kanyang mga labi ay darating dyan sa Pebrero 1. Nakatakda ang kanyang state funeral sa mga susunod na araw. At marami ang nagsasabi nga na hindi nila malilimutan ang matagal ding serbisyo sa bayan ni dating Vice President Laurel at ang isa pang hindi makakalimutan, ang kanyang pinaka-legacy ay ng talikuran, ang kanyang personal na ambisyon at ipaubaya ang pagtakbo kay Cory Aquino noong snap elections ng 1986. Corina? Okay, maraming salamat. Si Jing Reyes, nagulat ng live mula sa California, USA. Ipinaabot na ni Pangulong Arroyo at Vice President Chofisto Ginggona ang kanilang pakikiramay sa pamilya Laurel. Kinilala nila ang pakikipaglaban ng yumaong si Doy Laurel para sa kalayaan. Inalok naman ng Malacanang sa pamilya na sa libingan ng mga bayani na lamang ilagak ang abo ni Laurel. Pero wala pang desisyon tungkol dito. Nung mamatay kasi ang kanyang ama na si President Jose P. Laurel, hindi ito pinalibing sa libingan ng mga bayani. Huling habilin ni President Laurel na sa Tanawan, Batangas siya ihimlay para kasama niya ang taong bayan. Dadalhin ang abo sa bahay niya sa Mandaluyong para mailagay sa isang urn na pinili mismo ni Laurel. Pagkatapos nito'y dadalhin sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati para sa lamay. Hindi nga raw matatawaran ang mga sakripisyo ni Vice President Doy Laurel para sa kanyang bayan. Matindi man ang sitwasyon nung panahon ni Marcos, buong loob niyang nilabanan ang diktadura at mga kalupitan ng batas militar. Isang sulyap sa mga pinagdaanan ni Salvador Doy Laurel sa ulat ni Liza Reyes, Patrol ng Bayan.
Hindi itinadhana ng kapalaran na maging simpleng mamamayan lang si Salvador Doy Laurel. Bata pa lang nakitaan na siya ng kakaibang tapang at pagmamahal sa demokrasya. Di pa man tapos mag-aral sa De La Salle, naisipan na ng batang Laurel na tumungo ng Indonesia para suportahan si Sukarno sa pakikipaglaban para sa demokrasya. Anak siya ni dating Pangulong Jose P. Laurel, kasal kay Celia Diaz at 8 ang kanilang anak. Medisina sana ang gustong kunin nung una, pero sumunod na rin sa yapak ng ama at nag-abuga siya sa University of the Philippines. Taong 1967 nang mahikayat pasukin ng politika. Naging pinakabatang senador siya sa ilalim ng Nationalista Party. Simula rin ito ng kanyang pag-angat sa pamunuan ng partido. 1973, naihalal si Doy sa batasang pambansa, pero nagbitiw din dahil bigo umano ang institusyong labanan ng martial law. Binuo niya ang United Nationalistic Democratic Organization o UNIDO at naging vice presidential candidate nito noong 1986. Matatandaang si Doy ang presidential candidate ng oposisyon laban kay dating Pangulong Marcos para sa snap elections ng 1986. Pero sa huli, isinantabi ang ambisyon at tumakbo bilang vice-presidente ni Corazon Aquino. 1998, pinamunuan niya ang Philippine Centennial Commission. Sabik man na makapiling ang pamilya, nang ibabaw pa rin kay Doy ang maglingkod. Kahit malubha na ang kanyang karamdaman, nasa isip pa rin niya ang maibalik sa dating ningning ang Partido Nacionalista at dangal ng paglilingkod sa taong bayan. Whatever is necessary to serve or uphold the interests of the country, we must never hesitate to make that sacrifice. Para sa TV Patrol, Liza Reyes, ABS-CBN News. Gabi nauna po ang insider na maghatid sa inyo ng malungkot na balita tungkol kay dating Vice Presidente Doy Laurel. Kaninang madaling araw, pumanaw na po si Laurel sa Stanford University Hospital sa California, USA dahil sa sakit na cancer. May report si Gigi Grande. Sa loob ng ilang dekada sa politika, hindi sikretong may mga nakabangga si dating Vice President Salvador Doy Laurel. Pangunahin dito ang mga kaalyado ni dating Pangulong Corazon Aquino sa EDSA People Power One. They felt at the time that he was a threat to Cory Aquino's presidency. Pero bago siya namatay, napatawad na raw niya ang mga ito. Si Senador Manny Villar ang isa sa mga huling nakausap ni Laurel sa Amerika. Nabanggit na sa akin nung kami magkausap na wala na siyang mga ganyang mga sama na loob. Noong Desyembre, 3 linggong nakoma si Laurel, pero saglit siyang nagising at nagawa pang ihabilin ang pagbuhay ng Partido Nacionalista, ang partido politikal na kanyang pinamunuan ng halos 3 dekada. He has really been very concerned about the party, and he was already bedridden, and he finally gave instructions, and there was this memorandum signed by the president of the party creating this group, and it is now existing, and we have been meeting. Gusto pa sanang makauwi ni Laurel sa bansa. Lalaho kasi siya sa debate sa pag-amyenda ng saligang batas. Pero ginupo na siya ng sakit na cancer. We want to come home, we want to help fix things here. Sa study room ni Laurel, nadiskubre ng kanyang anak ang sinulat niyang mga posisyon sa mga probisyon ng saligang batas na dapat baguhin. At hindi man maidedebate ng dating Vice President, itinuturing pa rin itong mahalagang pamana ng kanyang pamilya. Gigi Grande, ABS-CBN News.